hinawakan, tapos binugbog agad ako doon sa loob. Ilang beses ako tumumba sa puwan. Kahit anong makahawak ko, wala lang kanila. Miyerkules ng gabi, January 28, 2026. Isang malaking pasabog ang gumimbal sa publiko matapos magsampa ng reklamo sa National Bureau of Investigation ang driver at personal assistant ni Rian Ramos na si alias Totoy, 40 years old. Ang reklamo ay laban sa aktres na si Rian Ramos, Miss Universe Philippines 2023 Michelle D, at isa pang beauty queen na si Samantha Panlilio, kaugnay ng mga kasong torture at serious illegal detention. Ayon kay alias Totoy, nag-ugat ang insidente sa umano'y pambubugbog at pagkulong sa kanya sa condominium unit ni Rian na nasa 39th floor na naganap umano noong January 17, 2026. Sa kanyang salaysay, pinaghinalaan umano siya ng tatlong magkakaibigan na nagnakaw ng isang ampaw na naglalaman umano ng mga sensitibong litrato. Mariin niyang itinanggi ang akusasyon, subalit ayon sa kanya, hindi siya pinaniwalaan ng mga nasabing babae. Ayon kay alias Totoy, matapos ang isang taping noong January 17, puwersahan umano siyang kinaladkad ni Rian Ramos at dalawang bodyguard papunta sa kondo ng aktres. Doon umano siya binugbog dahil sa hinihinalang siya ang kumuha ng akpaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan. Kinabukasan, dumating umano sina Michelle D at Samantha Panlilio na ayon sa kanyang pahayag ay nakibahagi rin umano sa pananakit sa kanya. Ilang beses umano siyang binugbog ng mga bodyguards at maging sina Rian, Michelle at Samantha ay sinasabing nanakit din sa kanya. 3 araw umano siyang paulit-ulit na binugbog at ikinulong sa loob ng nasabing condominium. Dagdag pa ni alias Totoy, nang marinig niya umano ang pag-uusap ng mga sangkot na tila may balak na siyang patayin, nagpa siyang tumakas. Ayon sa kanya, tumalon siya mula sa 39th floor at kumapit sa isang lubid pababa hanggang 25th floor at pumasok sa nakabukas na porch ng isang unit. Pagdating umano niya sa ground floor, nakaabang na raw ang manager ng kondo at ilang bodyguard. January 19, dinala umano ni Rian at Michelle si alias Totoy sa pulisya para sa reklamong qualified theft. Kalaunan ay pinakawalan siya matapos madismiss ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayon sa ulat, ibinasura ng Makati City Prosecutor's Office ang reklamong paglabag sa Article 310 ng Revised Penal Code o qualified theft na inihain ni Michelle D laban kay Bonifacio Tibayan Baro, driver/personal assistant ni Rian. Isinumite ni Michelle ang reklamo matapos umanong matuklasan ang ginawa ng driver sa condo unit na tinitirhan nila ni Rian sa Makati City. Nakasaad sa reklamo na nakipag-ugnayan umano kay Michelle ang misis ni Baro at nagsumbong na nakita niya sa pag-iingat ng kanyang mister ang ilang sensitive images na may kaugnayan sa actress beauty queen. Kinompronta umano ni Michelle ang driver na ayon sa kanya ay umamin at isinauli ang ilang kopya ng naturang mga litrato. Gayunpaman, napansin umano ni Michelle na kulang ang mga ibinalik na larawan, kaya humingi siya ng tulong sa kanyang bodyguard. Nauwi ito sa pag-aresto at pansamantalang pagkakakulong ni Baro sa Makati City Jail, hanggang sa tuluyang madismiss ang kaso. Matapos ibasura ang reklamo ni Michelle, nitong January 28, nagsampa naman si Baro ng mga reklamong torture at serious illegal detention sa NBI laban kina Michelle D at Rian Ramos. Kaugnay pa rin ang umano'y insidente noong January 17. Samantala, naglabas na ng opisyal na pahayag ang legal counsel ni Michelle at Rian na si Attorney Maggie Abraham Garduque. Ayon sa kanya, hindi pa raw natatanggap ng kanyang mga kliyente ang kopya ng reklamo. Saad ni Garduque, "Our clients have not yet received a copy of the complaint allegedly filed against them before the NBI. They will answer as soon as they receive the copy of said complaint." Mariin ding itinanggi ng abogada ang alegasyon ng illegal detention at iginiit na naninirahan umano si Baro sa kondo bilang driver ni Rian. Dagdag pa niya, ang huling pakikipag-ugnayan ng kanyang mga kliyente kay Baro ay noong magsampa si Michelle ng kaso ng qualified theft na umano'y inamin naman ng driver. Pahayag pa ni Garduque,
As far as our client is concerned, there is no incident of illegal detention happened as Mr. Barrow was a resident of the condo, being the driver of Rian. The last incident of our clients with Mr. Barrow was when Michelle D filed a criminal case for qualified theft against him, which he admitted, and he even returned some of the items to Michelle. Thus, our clients cannot think of any reason for initiating this complaint but a leverage and vindictive suit to set qualified theft case. Kasabay ng pagputok ng isyong ito, muling lumutang ang isang blind item na inilabas ng social media personality na si Zian Gaza. 2 taon na ang nakalilipas na may kinalaman sa umano'y threesome. Narito ang aktual na blind item. Yung ka-triple ni Beauty Queen starts with letter S and letter R. Bali nakapatong si R kay S habang nakaupo si Beauty Queen sa mukha ni S, habang magka-holding hands naman si R and Beauty Queen. Para bang kumakanta ng Ama Namin. One time sa isang party, high na high si S. Nakakwento niya sa mga kasama niya yung triple adventure with jowa and pageant winner, kaya nakarating sa akin. Maraming netizens ang nagpapaalala na there is always 3 sides to a story. Your side, their side, and the truth. Sa ngayon, marami ang nag-aabang sa formal at detalyadong pahayag ni Rian Ramos at Michelle D kaugnay ng kontrobersyang ito. At iyan ang patuloy nating aabangan.